po tayo sa ating pag-aralan ngayon. At buksan po natin ang ating mga Bible mga batid dito po sa Book of John, chapter 4, verse 21 hanggang 24. At inaanihan po natin na tayo po tumayo para sa muli nating pagbabasa ng kanyang mga salita. So dito po sa Book of John, chapter 4, verse 21 to 24, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Verse 22, Yea, worship you know, not what we know. What we worship for salvation is of the Jews. Verse 23, But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh just to worship Him. Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mga pangyarihan sa lahat, salamat po din sa pagkakataon na kami po ay na padako po sa lugar na ito upang kami po ay sama-sama na magpuri at sumamba sa dakila mong pangalan. Ngayong oras na ito, Lord, gabayan mo kami, pangunahan mo kami, nawa po ang banal ng Espiritu ang magturo po sa bawat isa sa amin upang kami po ay makapagsamba na ayon lamang sa iyong mga salita. Salamat, O God, at sa lahat po na naka-join sa Google Meet, paunahan din po ang bawat isa sa kanila, saan man sila naroon. Kayo po nawa, O Diyos, ang magpalakas sa kanila, bigyan mo sila ng teachable spirit upang ano man po ang marinig namin ngayong umaga, ito po ay matanggap namin na may humility sa aming mga puso. Ganun din po sa mga narito sa face-to-face, paunahan mo po ang bawat isa sa amin na nawa, ito po ay makapagbigay po sa amin ng spiritual encouragement na kami po ay magpatuloy na maglingkod sa kabila ng maraming mga nangyayari sa aming mga buhay. Salamat o Diyos at lahat ito'y dinadalangin namin sa tanging pangalan ng iyong buktong na si Jesus. Amen and amen. So makakupo na kayo kapatid at ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa pinamagatang Who are true worshipers? Sino ho ba yung totoong mga mananamba? Pag sinabing worshiper, ito yung sinasabi dito ng ating Panginoon sa verse 23. Nang sabi doon, But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh just to worship Him. Sino ba yung worshipper na hinahanap ng Diyos? Ito yung before the foundation of the world ay pinili ng Ama at legally ay tinubos ng ating Panginoon at vitally ito yung mga born again. Yon. At siyempre kapag born again, maganda po ay naidadagdag sa iglesia para sama-sama tayong sumamba sa espiritu at katotohanan. Makita po natin itong background na ito, no? Sabi doon, sa kanya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras. Yon. Dumarating daw yung oras. Ano yung oras na yon? Sabi doon, na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi nyo sasambahin ang Ama. Yon. Bakit daw? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo na nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Pero itong sagot ng Panginoon, no, sa babae. Sabi ng Panginoon, But the hour cometh. Yon. Ito na yung sinasabi ng ating Panginoon. And now is, yung panahon ng kausap ng Panginoon, yung babae. When the true, yon, tandaan mo natin, true worshipers. Hindi lang worshiper, kasi sa araw na ito, mga kapatid, tatanda natin, ang daming nagwo-worship. Pagpasok palaga niyo dito sa Belmont, ilang noong simbahan ang madadaanan nyo. Mula tansa, sister, ilang simbahan ang madadaanan nyo. Nagwo-worship dyan, nagwo-worship din sila. Pero ang hinahanap ng Diyos, true worshiper. Totoong mananamba. At sila daw ay sasamba. Saan po? Sa espiritu at katotohanan. Yun, sa palagay nyo, lahat ng nadaanan yung simbahan, sumasamba ho ba sila sa yung sila po ay sumasamba sa spirit and in truth? Ako, mula tansa, sa palay ko, wala akong sumasamba talaga sa spirit and truth. Maaring sa spirit lang. Pero sa truth, kita mo, maraming madadaanan yan. May pastora. Ang tanong, nasa truth ba yon, Brother Ariel? Wala. Kasi sabi sa Bible, ay huwag magpapastora ang babae. Eh di wala na sa truth. Yun, parang spirit lang, walang revolto. Dito pa lang sa tulay, di ba?
Bago kayo dumating, ilang simbahan ang madadaanan nyo mula doon sa labasan? 2. Di ba? Adventist, saka evangelical. Wala lang rebulto yan. In truth yun. Pero, maraming walang truth sa kanila. Bakit? Ipinagbabawal ang pagkain. O wala na sa katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng pagkain pwede ninyong kainin. Basta tanggap ng katawan nyo. At pag kumain kayo ng yung alimango, hindi namamaga ang mukha mo, okay lang yun. Pero pag kumain ka ng alimango, talagang para kang si Michael Bo, Dragon Ball. Lumalaki ka. Ay, huwag ka nang kumain. Kasi allergic ka, di ba, Brother Ariel? Pero kung ganado ka, masarap ang kain, no problem. O, ganun ang Adventist, maraming bawal. Tapos ang kanang pagsamba ay Sabado. Yon, sa Hudyo po yon. Ay tayo ngayon, kaya first day of the week, kasi marami yung talata yan. So, papag-aralan natin yan. So, marami yung sumasamba ngayon, wala na sa katotohanan. So, kaya nga tayo ay tinawag na primitive. Tatandaan nyo bakit tinawag tayong primitive? First, original. So, sige nga, tanungin ko kayo, bakit tinawag tayong primitive? First original. Yon. Kung may original pa, wala nang original sa primitive. Bakit to? Hindi ho tayo nagdagdag, hindi tayo nagbabawas. Kung ano lang yung tinuro ng Panginoon, yun din ang ating sinusundan. O kaya nga wala tayong entertainment. Pwede namang sinong gustong sumayaw dito. Ang mga tonyo ay mag-special number. Tinikling, ta-la-la-la-la-la-la. Pwede rin man yun, no? Ang susunod po natin ay ang pamilya ni Brother Ariel. Abay, tatambling si Brother Ariel dito. Pwede. Pero saan sa Bible? Wala ho sa katotohanan. Yon. Di ba sa Pentecostal, laki akong Pentecostal eh. Yon. 1 hour kami na nagsasayawan. Gitarista po ako noon eh. Yon. Ganado, 4 na long sleeve ang nauubos ko sa isang umaga lang yun. Kasi, siyempre, pag nagsayawan pa, talagang hindi ka pawisan. Ay, wala pa namang aircon nun, puro electric fan. Ay, lalo yung sasalo ng electric fan, punong-puno yung simbahan. Ay, lahat yun, sumisigaw yung init ng katawan. Talagang papawisan ka. Pero, wala sa katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, but the hour, verse 23, cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father. Tandaan po natin, ang naghahanap ng totoong mananamba, yung Ama. Sabi doon, that the Father seeketh just to worship Him. At mapalad po tayo mga kapatid, na tayo isa sa nahanap ng Diyos. Bakit? Ang hinahanap ng Diyos, hindi naman paramihan eh. Hindi naman pagwapuhan, hindi payamanan. Ang hinahanap ng Diyos yung totoong puso na talagang totoong sasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi tayo paramihan. Kasi kung paramihan, balik na lang tayo sa Roman Catholic. Kasi 80% ng Pilipino ay Katoliko. Di 20% lang natitira, i-divide mo pa sa mga kung ano-anong religion. Tapos ang primitive, wala pa sa 1%. Tapos, kung ang habol mo'y masaya at tugtugan, saan ka pupunta? Di doon ka sa born again. Hallelujah! Amen! Tayo mga ganun, hindi po pwedeng ganun mga seryoso. Talagang patatayuin ka nung song leader. Tapos tatapatan ka, sister, magchat-chat kayo. Sa loob ng simbahan, nagchat-chat. Saan pa sa Biblia yon? So wala na sa katotohanan. Ito ang sinasabi ng Panginoon na dapat ang pag ginagawa natin is according to the truth, according to the principle of the Lord. Kaya makita natin, verse 24, God is a spirit. Ano daw yung God, brother? Spirit. Kaya wala na tayong rebulto. Sino may mga rebulto ko sa bahay, mga kapatid? Taas ang kamay. Pwede kong puntahan yun at dalhin ko sa, saan ko dadalhin? Saan ba ang bintahan ng mga rebulto? Ba't mo ibibinta, pastor? Hindi ko na ibibinta. Yung rebulto ko nga, mas malaki pa sa akin. Hulugan po yon. Tapos bawa umaga, nilalagay ko sa pagkita. Nung naintindihan ko, yung Exodus, tinan po natin, Exodus chapter 20, mga 2 beses ko pinag-aralan yon.
Hindi ako nag-atubili. Tingnan po natin Exodus chapter 20 verse 4. Ito po talaga, binasa ko ng tao sa puso ko. Kasi sabi ko, Biblia versus Rebulto. Tingnan ko kung anong sinasabi ng Biblia. Sabi doon, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything. Alam mo yun? That is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So, verse 5, ito mga kapatid, sabay-sabay tayo. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am jealous God. Alam mo yun? Jealous God ang ating Diyos. Ay, ang tao nga, nagje-jealous. Di ba? Paano tayo nagje-jealous, mga kapatid, sa palagay nyo? Ako, marami akong panahong nag-jealous nung nililigawan ko pa si Mrs. Parang ayaw kong may lumapit na binata sa kanya. Ay, di pa naman ako sinasagot, pero nakakaramdam na ako ng jealous eh. Di ba, mga binata? Pag gusto natin yung isang babae, kahit hindi pa tayo sinasagot, parang ayaw nating may lumalapit sa kanya. Di ba, Brother Dave? parang gusto natin, sulon-sulo natin siya. Pero hindi naman mangyayari yon. Pero yung kabog ng dibdib, yung nararamdaman, hindi maaalis yun. Yun. Pero naman yung jealous, gumawa ka ng hindi maganda. Ang ginawa mo, kumuha ka ng itak, ipinag-itak mo yung mga lumalapit doon sa karas mo. So, hindi yon. Ang jealous, it's natural. Dahil tayo po ay may damdamin, may puso na nasasaktan, nagkakaroon ng jealous. Pero, itong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang sabi doon, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am jealous God. Yun, nang naintindihan ko ito, mga kapatid. Alam mo yung rebulto ko sa bahay? Pinagbabasag ko eh. Ginawa kong yung parang apong. Yung alam mo, mga kasama ko sa boarding house, sabi niya, naku, mamamatay ka. Yun, talagang pinag-ano ako, namamatay daw ako, pinagdudurog-durog ko yung rebulto eh. Pero hanggang ngayon, di pa ako namamatay eh. Yung nagsabing mamatay ako, siya pang naunang mamatay eh. So, hindi yung totoo yun. Kasi, wala ho sa katotohanan. So, ngayon, sa New Testament, ano ba yung katotohanan na sinasabi sa idolatry? Ito po yon sa Colossians chapter 3, verse 5. Hindi na literal na rebulto. So, diba sabi natin, wala na kaming rebulto sa bahay. Pero, tingnan natin kung wala na kayong rebulto. Ano ba yung sinasabing idolatry? Verse 5. Ano sabi doon? Mortify therefore your members which are upon the earth. Ano po yon? Number 1, fornication. Yon. Uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So, hindi na pala literal na rebulto. Nasa puso na pala natin yung idolatry. Hindi mo na kailangang bumili sa baklaran. Ano ba makita mo sa baklaran? Ang lalaking rebulto. Yun, di ba? Anong gusto mong rebulto? Maitim, maputi, santo ni, ano mo yung mga santo ninyo, Brad? Black. Yun, ha? O yung mga santong may kulay. Black Nazarene. May white Nazarene mo, baka yung nakatagpuan. Kung dami-dami namang kulay, Black Nazarene pa yan, no? So, kanila po yon. Pero dito, ipinapakita lang po ng Bible, mga kapatid, na kapag wala sa katotohanan, huwag na natin yayakapin, huwag na natin i-entertain, kasi hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoon, balikan lang po natin yung talata, sabi doon, God is a spirit. Yun, spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sa katotohanan. Pag wala sa katotohanan, di baling masaktan ka. Sabi ka, you will know the truth, and the truth will set you free. Di ba? Kami, ang sakit sa amin na mga instrumentalist during the time, nung sinabi ni pastor, na alasin ang instrumento sa church. Ang sakit sa amin nun. 7 years kaming nagtutugtog sa
sa stage. Feeling namin, mga concert, mga kaano kami, brad, artista. Kasi kami ang nasa front eh. Pag ganun-ganun kita, parang feeling nga, parang Michael Jackson eh. Yon, ang sakit sa amin nun. Kasi nag-ano pa kami nun nag-contribute, makabili ng electric guitar, bass guitar, yung drums, lahat ng mga kagamitan sa church, talagang nag-contribute kami. For the glory of God, sabi namin. Ganun, for the glory of God. Yun pala, hindi for the glory of God. Para lang kami mag-glory. Sikat-sikat kami noon, nagko-concert pa nga kami. Isang ticket, 200. Alam mo, anong year? 1996? 200 isang ticket, Brad. Grabe talaga. Tapos pagdating ng hatian kami. Yung sa charge, 50-50 yun eh. Yung 50 sa charge, 50 sa mga nagkonserto. Gano'n mo, ginawa mang concert ang simbahan. So wala na sa katotohanan mga kapatid. At malaki talagang sideline yun. Basta galingan mo lang ang boses. Kaya kami, pag nagpa-practice, bawal magpuyat. Bawal ang matamis. Yan, ganun, para mapaganda ang boses. Bawal magpuyat, bawal ang matamis, bawal ang malamig. Ano pa mga bawal? Bawal mag-boyfriend. Ay, hindi naman. At tapos, 3 times a week kami nagpa-practice para mapaganda yung aming kanta. Yon. Ang isip namin, for the glory of the Lord. Pero yun pala, hindi nag-glory si Lord. Kami lang ang nasisihan sa ginagawa namin. Kasi wala na sa katotohanan. Kasi wala sa New Testament, walang command ang Panginoon na gumamit ang instrumento, magsayawan, magtugtugan sa loob ng pagsamba. Matthew to Revelation, maghanap kayo ng isang verse. Wala kayong mababasa kahit isa. At pag nagbasa kayo, kayo na lang ang magpastora dito at ako na lang ay lalabas. Wala kayong mababasa. Pinag-aralan na namin todo yan. Kaya masakit sa amin, kaya masakit man, sabi namin kay pastor, kung yan ang totoo pastor, okay lang. Pero napakasakit sa kalooban. Parang hindi ko talaga matanggap. Kaya ang ginawa ko, walang tugtugan sa church. Pagdating sa bahay, dinala ko yung gitara. Doon ako nagigitara eh. O yan, may gitara po kami dyan eh. May organg maliit. Pag nagbabible study kami kina Esther Janice, nagpapiano ako. Yung gustong kumanta, ipapiano ko. Di ba, Brother Gian? O, sa sunod, magkonta ka, Brad, at akong papiano. Okay lang. Huwag lang sa loob ng church. Walang bawal yon. Ay, yung iba nga, talagang ginawang concert yung iglesia. Hindi ho karapat-dapat yon. Dito po, mga kita, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yon. Bakit yung mga lalaki ay dapat ay maikli ang buhok? Yon. O kapain nyo yung mga buhok nyo. Ganun nyo. Brother Lelek, medyo lumampas na sa, Brother Lelek ha? December 20, sa 2020, prophet ka na. So, bakit ang mga babae? Tingin kayo, lahat ng mga babae, yon, ay dapat mahaba ang buhok kasi yun ang nasa katotohanan. Mahirap namang si Sister Janice ay gupit lalaki, tapos si Brother JR gupit, long hair. Sino kaya ang lalaki at babae sa kanila? So, inaayos po ng salita ng Diyos yung ating mga buhay. Pati mga pananamit. Yon, yung mga pananamit. Ang sabi sa Bible, ang mga lalaki ay dapat magdamit ng panglalaki at ang mga babae dapat magdamit ng pangbabae. Pero ngayon, makikita mo ngayon, di mo malaman, Brad, sister ka ba o Brad? So dapat talaga makita kung pagkababae at pagkababae. Kasi dalawa lang naman ang nilikha ng Diyos, di ba? Mayroon ba ngayong nabasa sa Bible na lumikha ang Diyos ng gitna? Wala ho. Babae at lalaki. So, punta po tayo do sa ating outline ngayon. Number 1, all true worshipers are one in Jesus Christ. Lahat po ng totoong mananamba, iisa po tayo sa Diyos. Kahit anong lahi pa yan. Amerikano, Hapon, ano pang lahi ang nalalaman nyo, Brad? Amerikano, Hapon, Korea, dito sa Asia pa lang. Tulad ngayon, nag-aaway ang Thailand, saka ano pa yung Cambodia. Yon.
Alam mo yan, oh? Border to border, nagpapaliparan sila ng kanyon. Dahil lang sa kaunting nakuha ng isa, ay hindi papayag talaga, no? Samantalang pagmamayari ng mundong ito, ang Diyos eh. Pero yung mga tao nandito, nag-aagawan sila ng teritoryo. Wala ho tayong pagmamayari, mga kapatid, kaya doon lupa namin sa Mindoro. Abay, umaatras po yung pagitan. Sabi ko sa kapatid ko, sige, ibigay mo na. Wala naman tayo madadala. Magpatayo pa tayo dyan. Maglalaban-laban pa tayo. Kung anong sasakop, bayaan mo na lang. Hindi naman natin madadala sa kabilang buhayan. Kaysa naman ipaglaban mo, doon pa magtigis ang dugo mo doon sa pinaglalaban mo, brad, di ba? Hayaan mo na sila. So, yung sabihin mga kapatid, tayo bilang Kristiyano, mananampalataya saan man sila naroon, Amerika man, Hudyo man, iisa na tayo sa Panginoon. Hindi na tayo magkakaroon ng, ay naku, kami Pilipino eh. Hindi kami pwedeng makisalo sa inyo dahil hindi kayo kalahin namin. Kasi during the time, kaya ang context nito, yung Hudyo lang talaga. Hindi pwedeng makisalo ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ay tayo ngayon, di ba? Wala ho nang ganon. Sabi na nga, talata, dito po sa Galatians 3:28. Tinan po natin, buksan po natin ang mga Bible, kapatid. Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Saan mang dako ng mundo, iisa na po tayo sa Panginoon. Kaya pagdating ng Diyos, wala na ngayon. Ay, Hudyo ka, Hudyo no. Wala na po. Basta sa Panginoon, wala na pong lahi yan. Iisa na po tayo. Dito lang sa ibaba, dito lang tayo nagkakaroon ng distinction, di ba? Pag nakakita tayo ng Indian, anong tingin natin? Pag Indian, at nakasakay sa bus, ano ang tingin nyo sa Indian? Bombay, di ba? Indian no, di ba? Sabi, ang Indian, ibang amoy niyan. Yan ang agad sa isip eh. Kaya minsan pagkatabi ang Bombay, maraming ayaw tumabi sa Bombay eh. So alam natin yung mga lahi-lahi. Yung halimbawa, lahing Japan, ano ang distinction ng Japan? Yon, sabi nila sakang daw. Yon. Ay pag inchik, ano ang distinction ng inchik, mga kapatid? Singkit. Yan ang kahit singkit, malaki ang kita. Yung mga Pilipino, malaki ang kita, malaki ang mata. Sabi malaki ang mata, pero walang kita. So, distinction, lahit anong lahi, basta sa Panginoon, sabi ng Bible, sabi doon, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat, lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Parang dito nga kapatid, sinong taga Mindanao dito? Yung mga taga Mindanao, sinong taga Mindanao? Si Brother Jeremy, nag-iisang taga Mindanao, taga Zamboanga. Yun, nakarating na po ako sa lugar na ngayon, Brad? Yun, nakarating. 2 beses na po ako nakarating. Yung pala, taga ron siya. Dito kami magkikita sa Bilmot. Yun, galawang taga ron siya. Naikot ko yung bayan niya doon eh. Sa Zamboanga. O sinong taga Bisaya dito? Yung mga taga Bisaya. O Bisaya. Yun. O Luzon. Sinong taga Luzon? O, daming taga Luzon. Yun. Ilocano. Sinong Ilocano? O. Babawi kayo. Pagharian ti langit. Ano ba yun? Ati Siged. Pag Bisaya naman ay maghinulsol ka mo sa ilong mga sanadong. Yun, kala nyo, doon ako marunong. O Bicol, sinong Bicol? Tugong Bicol. Ang daming, iba-iba tayong lahi dito. Pero, kapag totoo tayong worshiper, iisa na po tayo sa Diyos, mga kapatid. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Tingnan po natin, dito po sa Colossians 3:11, sabi ni Apostol na Pablo, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. Ang Panginoon ang lahat sa lahat. Kaya wala na pong pwede nating sabihin na, ay, hindi ka pwede dito.
hindi ka gwapo, hindi ka mayaman. Wala ho dito mga kapatid. Basta mahal natin ang Diyos. We are true worshiper of the Lord. Magsama-sama po tayo na purihin ang Diyos sa espiritu at katotohanan at gawin po natin yung ayon sa kanyang kalooban. Sabi po ng Book of Romans chapter 10 verse 12. Sabi ni Apostol Pablo, for there is no difference. Tingnan po natin. Between the Jews and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Wala na pong lahi-lahi. Basta sa Diyos. Kaya nga ang hinahanap natin mga kapatid, yung maka-Diyos. Ang hinahanap natin yung mga tupa ng Panginoon. Huwag mong hanapin yung kambing. Kasi mayroon na pong tupa ang Diyos sa mundong ito na dapat hinahanap natin. Mayroon ba kayong nakitang kambing mga kapatid na naging tupa? Tas ang gamay nung nakakita. Yung nagkambing na biglang naging tupa. Mayroon ba kayo nakita? Mr. Felicidad, may nakita kayong kambing? Wala. Sa literal, wala ho talagang kambing na naging tupa. Tupa talaga mula sa nasatian pa lang ng nanay niya, Brad, na tupa, nung isinilang tupa, lumaki tupa, mamatay tupa. Ganun ho. Wala hong pagkasilang, nung lumabas, kambing, wala. Ganun, Brad, di ba? Wala. Kaya ang hinahanap natin, mga kapatid, tupa. Kaya yan ang purpose ng gospel. Para yung mga tupa ng Panginoon makarinig. At ang tupa ng Panginoon ay nagkalat sa mundong ito. Kaya malalaman mo na ang tupa. Paano malalaman ang tupa, mga kapatid? Tinuro ko ng last Sunday yun. Paano malalaman ang totoong tupa? Tingnan mo ang sarili mo. Munti na ng katabi mo. Tupa ka ba? Yan, tingnan natin ko. Parang nag-aalagat kayo, ha? Tupa. Ito yung tupa. Tingnan natin. John 10, sabi ng ating Panginoon. Sa John chapter 10, verse 26, sabi ng ating Panginoon, but you believe not because you are not of my sheep, as I said unto you. Ito, panahong nagpipreach ang ating Panginoon. Marami ayaw manampalataya sa Kanya, ayaw maniwala. Ang sabi ng Panginoon, dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. So mayroong mga tupa talaga sa ang Panginoon. Yung mga hindi naniwala dito, yung mga, lalo na yung mga Pariseo sa Saduceo, sabi ng Panginoon, hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Bakit to? Verse 27. Sabay-sabay nga pa tayo, mga kapatid. Okay, booklet po kayo, mga kapatid. Sabay-sabay po tayo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Alam ng Diyos, kilala ng Diyos yung tupan niya. Alam niya. Siya ang nakakaalam. Yes. Amen. Kahit hindi yata tupa yung katabi ko, pastor eh. Tinan mo yung katabi mo kung mukhang tupa. Mukhang pastor, mukhang kambing eh. Tandaan po natin, may kambing na nag-uugaling tupa, may tupa na nag-uugaling kambing. Pero yung kambing talaga yon. At marireveal po talaga yung kanyang talagang totoong ugali talaga. Yon, yung tupa talagang medyo, alam natin sa Bible, yung pasaway talaga yan eh. So, ano po yung sabi dito? Sa sunod po, mga kapatid. Sabi doon, verse 28, and I give unto them eternal life. Sinong bibigyan ng buhay na wala hanggan? Yung mga tupa. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yung mga tupa ng Panginoon, bibigyan ng buhay na wala hanggan, at hindi mawawala sa kamay ng ating Panginoon. Yun, hindi mawawala. Kahit nagwawala. Marami man tupa, Brad, na nagwawala? Marami. Pero hindi siya makakaalpas sa kamay ng Diyos. Minsan, hinahayaan lang ng Diyos na maranasan natin yung palo. Pero as a children of God, secure na po tayo sa eternal life. Dito lang talaga makaranas yung tinatawag na consequence. Kaya marami mga anak ngayon, anak ng Diyos, nakakaranas ng pagpapalo ng Panginoon. Masakit ho bang pumalo ang Diyos? Mga anak, sinong napalo na ng nanay, tatay, tas ang gamay? Masakit?
Hindi pa pastor eh. Ano lang kasi ang palo eh. Yung ano lang, yung 2x2. Ako palagi, ano yung tatay ko kasi, medyo talaga disiplinado yung tatay ko eh. Nagre-ready talaga siya ng patpat na napakanipis. Napakanipis talaga. Tapos ang gawa nun, talagang, hindi naman mamalo yun pag walang kasalanan. Lalo na pag nagsabi yun na pag dapat alas 6 pa lang, nasa loob ka na ng bahay. Maliit ka lang ng 1 minuto, Brad. Mayroon talagang palo. Pag namalo yun, hindi isa. Mga 5 yun. 1, 2, yun. Dito sa, yun, dito talaga sa ano? Ano talaga eh. Pero pagkatapos ng palo yun, sasabihin sa amin, o bakit kayo napalo? Siyempre, sasagot kami, may kasalanan kami. Yun. Uulitin? Hindi na po. Pero bukas, ulitin na noon. Alam mo mga bata, ulit-ulit. Pero nakaready na rin kami sa palo. Kasi may kasalanan eh. So, ganun din tayo mga kapatid. Bilang anak tayo ng Diyos, spiritually, kapag nakakasala tayo, mayroong consequence na nakalaan sa mga pagkukulang natin. Pero hindi na aalis yung pagiging anak natin. 100% secure po tayo ang ating kaluluwa. Dito lang po sa lupa may consequence. Pero huwag nating aabusuhin. Sure naman, kahit anong gawin naman pala, pastor, asigurado na pala ako sa langit. Kahit pala ganun, tanggapin ko lang ang parusa. At least masarap ang buhay ko dito. Hindi mo masarap ang buhay. Sa palagay nyo, yung ginawa ni, sino pang mga example sa Biblia, yung ginawa ni Adan palang mga kapatid eh. Tanong po natin, hindi na siya sumunod sa katotohanan. Wala na sa truth. Bakit? Ang sabi po ng Genesis chapter 2, tingnan po natin, verse 17, na wala na po siya sa katotohanan. Ano sabi doon? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day yun, that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Yon ang utos ng Panginoon. Lahat ng bunga doon sa Garden of Eden ay makakain nyo. Huwag lang yung ipinagbabawal, yung bunga na nakababatid ng mabuti at masama. Sapagkat sabi ng Panginoon, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, walang salang, pagsalang mamamatay ka. Ngayon, sa chapter 3, tingnan natin, ano ang nangyari sa mag-asawa? Yon, di ba? May dumating na temptation. Tayo minsan nakakarinig ng Word of God tuwing Sunday. Ang sarap makinig kay Pastor. Grabe, alive na alive. Pero pagkatapos ng preaching, paglabas mo, nandyan na naman ang kalaban. Isigo-segundo, binabato ka ng mga temptation. Doon. Bakit to? Tinan po natin. Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 1. Diba yung mag-asawa? Ano sabi ng verse? Now, the serpent was more subtle than any beast that appeared which the Lord God had made. And he said unto the woman, so tinarget. Sino ang unang tinarget ng kalaban? Woman. Yon. Woman. Bakit to? Tinan po natin, sabi doon, and he said unto the woman, yeah, had God said, you shall not eat of every tree of the garden? Tinanong pa eh. Alam naman niya na talagang sinabi ng Diyos. Pero binibigyan lang talaga ng puwang para magkaroon ng doubt yung babae. Anong sagot ng babae? The woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Anong ginawa ng babae, mga kapatid? Nagdagdag. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo pwedeng kumain, pero hindi sinabing hindi nyo mahahawakan. Di ba? Nagdagdag na si Eva. Doon pa lang, nagkaroon na siya ng kapalsuhan sa nagdagdag na po siya. Tapos sabi doon, verse 4, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Yun. Alam mo yun? Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Dalawang preacher, Brad. Dalawang mangangaral, napakinggan ni Eva. Ang una, ang Diyos, nangaral. Huwag kayong kakain. Si Satanas, pwede kayong kumain. Pag kayo kumain, hindi kayo mamamatay. Ano ba? Verse 5, for God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. Yun. Ito, biglang
nagkaroon ng ano si Adan si Eva. Aba, grabe pala pag kumain, ang laki ng mangyayari sa akin. Magiging kagaya ako ng Diyos. parang, nga no, matindi ito Pag kumain pala ako, ang dami mangyayari sa akin. Yung promise ba? Yung promise nung kalaban na ito yung mangyayari sa'yo. Yun. Pag tumaya ka dito ng 1,000, ang tubo ay ilan? 20,000. Di ba yung nag-uso ngayon, yung online sabong dati, na ngayon hinahunting na yung mga pasamuno at yung mga na namatay na mga sabungero ay ibinaon daw doon sa Taalbul, doon sa lawa. Yun. Ang daming involved doon Ang dami rin kabataang na-involved doon, mga nagtumataya. Kasi ang taya doon, di ba? Na online na talaga, hindi, sino bang nakataya doon? Titig muna kayo kung nakataya. Oops. Aminin nyo mga kapatid. Okay lang yung tumaya at lipas na yon. Humingi na lang kayong tawad. Pero tinan nyo na mga kapatid, akala natin, yung mga ginagawa ng kalaban ay ganun-ganun lang. Tingnan po natin Ephesians chapter 6. Yung tawag dito, wiles of the devil. At nangyari ito sa mag-asawa, di ba? At nangyari yung consequence, pahaba po yon. Pero tingnan po natin yung ginagawa nitong kalaban natin. Chapter 6 verse 11. Sabi doon, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So may wiles of the devil, mga kapatid. Ano sa Tagalog? Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay. Ano daw ang mangyayari pag naisot natin yung whole armor of God? Magsitibay. Laban, kanino? Laban sa mga lalang ng dyablo. Alam mo yun, ang kalaban pa na natin, Brad, mga lalang ng dyablo. Ano pa? Tapos sabi doon, verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ganon katindi yung kalaban natin. Na kapag hindi tayo nag-iingat mismo sa loob ng bahay, hindi mo na kailangang lumabas. Nandyan nakapasok ang nakapenetrate tayong kalaban. Kaya mag-iingat po tayo, baka napasok na po tayo ng masamang espiritu. Yun, tandaan po natin, marami hong masamang espiritu. Kaya nga sabi ni John, 1 John chapter 4. Tignan natin, chapter 4 verse 1. Sabi doon, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit. Anong gagawin daw sa espiritu? Try. Spirit, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hindi porke nawala mo, Pastor Marty, pwede bang makituloy sa inyo? Magsishare ako ng Biblia. At pagkatapos ito, may dala kaming grocery para sa pamilya mo. Ikaw, Sir Janice, nun. Ilang mga grocery? Halagang 5,000. Ganun ba? Tuloy, wag mo lang sabihin kay Pastor. Parang maraming ganun Ano yun? Marami yung nang-aakit ngayon. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Dahil ang kalaban po natin ay talagang ginagawa ang lahat para mapabagsak ang totoong mga Kristiyano. Lahat ay wala na sa katotohanan. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and in truth. Kaya marami ngayon, di ba? Aalukin ka. O Brad, pastor ka na pag pumasok sa amin. Ako, ang dami nag-aalok sa akin 15,000. Noon pa lang yan 15,000 a month. Okay ba yung Brad? 15,000? Starting yun Tapos ang simbahan nito may 10,000. May kutsi pa ako. Okay ikaw Brad, tanggapin o hindi? Kung trabaho lang, walang kinalaman ang church, okay yon. Pero magpipres ka sa kanila, ay may pres mo, yung pabor sa kanila. Ano mga kapatid? Namatay si Kristo para sa lahat. At Diyos walang pinili. Ganun ang ipipres mo. Kukontrahin mo yung mga dapat yung katotohanan. Dahil may sweldo ka. Sabi ko, okay na po ako dito. Buhay naman Ay, nung inalok ako, matagal na ako dito
Buhay pa yung biyanan ko noon. Tapos pumunta dito nung binorol, kino-confirm kung talagang ako sabi ko, hindi po. Okay na po sa akin. Primitive Baptist Church of God, Cavite. Ay papalitan mo yung karatula eh. Pag naumayon ka, 15,000 naman, may 10,000 ang charge, may pakutsi ka, papalitan mo yung karatula, yung doktrina nila, yayakapin mo. Eh di para kang si Judas. 'Di ba? Ilang silver si Judas na kaya ipinagkanulo ang ating Panginoon, mga kapatid. 30 silver. At sabi ni Judas, kung sinong halikan ko, siya ang hinahanap nyo. Baka may humalik sa akin dito. Sinong halikan ko? Siya na po si pastor. Ay, marami ho ngayon. Di ba si Judas patay na? Pero ngayon maraming Judas. Ipinagkunulo na po ang ating Panginoon dahil lang sa pera, dahil lang sa mga pakinabang, dahil lang sa benepisyo. Tandaan po natin, minsan lang po tayo maglingkod sa Diyos eh. Ibigay na po natin yung the best. Kung wala man tayong makamtang benepisyong material, yung spiritual na benepisyo ay nasa atin na po. Bakit to? Ephesians 1:3. Napagpala na po tayo ng Diyos eh. Ano pang pagpapala ang inahintay natin? Ito, Ephesians 1:3. Sabi ni Apostol na Pablo, kung hindi pa tayo kontento dito, ay may problema po tayo. Bakit to? Spiritually, blessed na po tayo, mga kapatid. Ang sabi doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us, past tense. Past tense pa, Brad, yun? Hindi ako masyado sa English eh. Blessed, with ED. Sino mga degree holder dito? Pag with ED, si Brother AJ, magaling sa English yan. Pag with ED ba, Brad, past tense na? O, past tense na eh. Sabi doon ni Apostol Pablo, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all. All na eh. Walang itinira. With all spiritual blessings in heavenly places. Hindi sa lupa. Sa langit po yung heavenly ang blessing. Ngayon, ano yung blessing, pastor, na yun na binabanggit? Spiritual. Hindi po material. Number 1 na blessing. Amen. Na ibinigay ng Diyos ay nandun sa verse 4. Yon, ito yung memory verse natin nung last Sunday. Sinong nakasaulo? Sabi ko, memorize natin. Nasa ano po yung, dalawa, 1 week. Sinong nakamemorize? So natin, Ephesians 1:4, yun po ang memory verse natin. O sige, pinapatawad ko na gano'n, isang linggo. Okay, sabi po doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ito yung unang blessing. Wala pa yung mundong ito, pinili na tayo ng Ama. Ito yung katotohanan na dapat malaman natin. Ito pa lang. Hindi pa mag-asawa yung nanay, tatay mo. Wala pa yung mundong ito. Pinili ka na ng Diyos. Inilagay ka na sa aklat ng buhay. Yung pangalan mo, sinulat na. O kailan? Before the foundation of the world. Yun pa lang. Dapat basihan na tayo. Kahit ang ulam natin tuyo na may kamatis. Hindi tayo dapat nagre-reklamo kasi yun, blessing na pang kapatid. Ano pa? Verse 5. Ano yung sabi doon sa verse 5? He being predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Sa dami namang aampunin, bakit tayo pa? Anong kakaiba sa atin? Wala. Bakit tayo inampon? Gusto ng Diyos. Wala ho dahil sa kondisyon natin, wala sa dahil pogi. Pipiliin ko si Nanay Felicidad kasi mukha siyang Miss Universe. Parang maganda nga yun, ano? Pero kung hindi ka napili, parang unfair pala ang Diyos kasi ang pinili niya mga Miss Universe. Kung ganun, Brad, may mapipili bang mga Pilipina? Wala na kasi hindi naman natural yung mga Pilipinang napipili dito eh. May lahi na sila eh. Yung pure na Pilipina, mabababa, ano pa? Flat ang ilong, ano pa? Talagang morena.
Pero pag may lahi ka, iba na ang kulay mo, iba na ang height mo, iba na ang anyo mo. Nag-transform ka na kasi nalahian ka na ng ibang lahi. At lalo na lang ang lahing Kastila. Ilang taon ho tayong nalahian ng Kastila, mga kapatid? 325 years. Kaya punta kayo sa Samar, sa Leyte. Yan, mga mukhang, ano po yan? Mukhang mga Kastila. Kaya sabi nung bisita namin, Brother Romel, I know. Alam niya kung anong mga lahi ang nandito. Yung mga kapatiran dito, alam niya kung anong lahi. Si Brother Amor, you are like an Indian, brother. Si Brother Sherwin, you are like a Korean, brother. Si Brother Jerry, brother, you are like a Chinese. Pagdating sa, Brother Romel, you are pure Filipino. Sabi ko, akala ko Japanese, pwede na yung brother, pero sa akin, you are pure Filipino eh. So, nalalaman niya anong lahi sa mata, sa kulay. Magaling siya alam niya kung anong alam niyang lingwahe, nasa 20. Yung bisita namin dati, si Binmot. Ako nga security, pagdating sa galing airport, pagdating sa hotel, sabi ni Pastor Juan, ikaw na Brad, ikaw mag-guide. So, alam niya, lahi-lahi na lang yan eh. At isa naman ang lahi pinanggalingan natin eh. Sino bang pinanggalingan natin? Di ba si Adan? Hindi na tayo mag-away-away nung lahi. Isang lahi talaga natin. Isang dugo na nananalatay sa atin. Dugo ni Adan at ni Eva. Huwag na tayo mag-away-away kung bakit ganito ang ilong natin, ganun ang mukha natin, ganun talaga. Mahirap pong magkapareha ang mukha natin. Yun. Ang importante na by blessing na nakatanggap tayo spiritual blessing. Okay, punta po tayo sa last point po natin. Sabi po doon sa true worshipers don't fast or pray to earn worldly recognition. Sino nagpapasting sa inyo, mga kapatid? Yung hindi kakain sa umaga hanggang gabi. Yun, pwede naman kung anong gusto nyo yung fasting. Pero huwag kayong magpapasting na, alam mo, pastor, nagpasting ako. Huwag din yung isasabihin na lang. Sabi po natin, sabi ng ating Panginoon, but thou, Matthew 6, chapter 6 verse 6, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which saith in secret shall reward thee openly. Kahit sa pag-pray personal, hindi mo na kailangang alam mo, Brad, nag-pray ako kagabi. Huwag mo nang sabihin. Sabi doon, ang Ama lang ang nakakaalam at ikaw na nag-pray. Tapos sa 18, ano pa yung sabi doon? That thou appear not unto men to pass, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which saith in secret shall reward thee openly. Yun. Kapag Diyos lang ang nakakaalam, re-reward tayo. Huwag na nating ipanglandakan na, alam mo, pastor, nagbigay ako sa church ng pang-poste. Ang posting gagawin natin ay kasing laki ng Mall of Asia. Grabe po yun. Huwag na nating ipabalita na nagbigay tayo sa church. Bayaan mong ang Diyos ang nakakaalam na nagbigay ka. Yon. Mga kapatid, nagbigay ako kay pastor ng sapatos. Pero hindi ko nakikitang isinuot, kaya sa sunod, di ko na ibibigyan si pastor. Huwag na nating ipabalita. Bayaan mong ang Diyos ang mag-reward. Kasi yung napuri ka ng tao, halimbawa, nagpasalamat sa iyong binigyan, yun na yung reward sa iyo. Bayaan mong ang mag-reward sa atin o magbigay ng blessing dahil sa paggawa natin ng mabuti ang Diyos. Di mo na kailangan kahit sa pagbibigay. Diba? Sabi ng Panginoon ko, ang ginawa ng kanan, huwag mo na ipaalam sa kaliwa. Yung ginawa ng kaliwa, huwag mo na ipaalam. Ibig sabihin, huwag na nating i-broadcast kung anong mga ginagawa natin. Bayaan mo ang Diyos nakakakita ng mga ginagawa natin. Yun ang mga true worshiper. Hindi hinahanap yung papuri ng tao. Bayaan mong ang Diyos ang mapuri sa buhay natin, mga kapatid. True worshiper exalt God alone. Exodus 3:34-14, for thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name, whose name is jealous God. No? Ang pangalan pala, jealous God.
Isa sa pangalan niya. Name is jealous, is a jealous God. Di ba? Estudos. Ganon din dito sa 34. Ano pa mga kapatid? First Chronicle chapter 16 verse 25 to 29. For great is the Lord and greatly to be praised. He also to be feared above all gods. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihing mainam. Siya rin na may marapat na katakutan ng higit sa lahat na Diyos. Siya lang dapat katakutan natin. Kaya di ba sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 10 verse 28. Sinong natatakot pa sa dilim, mga kapatid? Taas, yung mga takot sa dilim. Pastor, nakakatakot sa dilim. Lalo na pag may bagong patay. Nakakatakot. Baka ako'y, anong tawag doon nila? Pag nga may namatay, baka ano? Dalawin. Pag may dumalaw sa inyo na patay, na sabi nila, hindi yun yung namatay. Demonyo po yun. Wala akong patay na bumabalik. Sa Bible po, kahit pag namatay ho, wala na akong balikan po yan. Tingnan po natin, sabi ng ating Panginoon, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him, which is able to destroy both soul and body in him. Isa lang pala dapat katakutan natin, ang Diyos. Huwag tayong matakot sa tao, mga kapatid. Halimbawa, ako, nakakatakot ngayon, pastor. Kasi yung baha, wala nang ginagalak. sabi ni BBM, mga kababayan, ito ang ating project ngayon. Iipunan natin lahat ng tubig. Grabe, no? Ay, okay lang naman yon. Maganda talaga yon, iipunin. Ay, anong size ng dam ang gagawin natin para maipon ang tubig, Brad? Eh, gano'n isang buwan na ulan, inulan lang ng isang araw. Ay, sa China nga, di ba, ang laking dam, nasira. Kahit anong tibay, wala hong panama yan kapag talagang dilobyo na ang dumating, kapag yung kamay na ng Diyos. Kaya di ba si King Nebuchadnezzar, nung nagyabang na po siya, ano sabi ni King, alam mo, yung mga nakikita nyo, yung mga kaharian ko, nagawa yan dahil sa akin. Anong sabi ng Panginoon? Ngayong oras na ito, magbabago na. Anong nangyari kay King Nebuchadnezzar, mga kapatid? Nawala na sa katinuan. Tinubuan siya ng mga balahibo. Tinubuan na po siya ng mahahabang mga kuko. At ang gusto niyang kainin ay hindi na pagkain ng tao. Anong pagkain? Pagkain na ng hayop. Damo na po ang kinakain. So kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon because God is sovereign in creation. Sa lahat, tao, hayop, God is sovereign. Kayang utusan, di ba? Si Jonah, nautusan niya. Yung malaking isda, lunukin mo si Jonah, ang tigas ang ulo eh. Mamaya, utusan ng Diyos yung aso, habulin kayo. Oy, alas 10 na. Anong oras na ka maalis? Nawawawat ito kayo magpapalit pag worship. Ang worship kasi nagsisimula yan, prayer. Sino nakaabot sa inyo ng prayer? Opening prayer, sino nakaabot? Taas ang ba yung nakaabot ng prayer? O dalawa lang ang nakaabot ng prayer. Oh. Ano pa ang part ng worship? Singing, sino nakaabot ng singing? O preaching, siyempre preaching ito. Ang panghuli, giving. Ay, pastor, uuwi na ako. So, dapat mga kapatid, commitment lang. No? Basta gawain ng Diyos. Ako nung ako'y hindi pa ako pastor, 1 hour before, nasa church na po ako. Ayaw kong pag-intayin ang Diyos. Kasi ang Diyos po ang sasambahin natin mga kapatid eh. Yun. Ba't na kayo lahat mga kapatid? Parang, ano ang kahulugan niyan? Pastor, ginawa ko po kasi. Ayun. Wala, okay lang naman yan. Basta sa sunod, huwag na ninyong uulitin. Basta pagdating ng quarter, takbo ka, paspas! Pero ba't itong, hindi, gumano na lang kayo.
Ano tawag doon, brother? Brother JR, yung gumaganon? O si Goku? Ano yun? Yung lilipat agad? Yung teleport. Yung parang nasulyapan ko yung, yung Encantadia, yung mga sangre, nawawala agad lilipat agad. Magsangre ka na lang, brother Ryan. Yon, so ang lesson, huwag ho tayo magpapalit sa gawain ng Panginoon. Kasi importante yon. Kasi nakikita ng Diyos tayo lahat, mga kapatid. Sign na totoong mananamba ng Diyos. Di ba sabi doon? The true worshiper. Ang totoong mananamba, talagang excited sa pagdalo, sa pagtitipon. Kaya Sabado pa lang, nagpe-prepare ako. Linggo na pala bukas. Magpa-plancha na ako. Anak, i-prepare na mo na yung yung sapatos mo. Yung offering. Yon. Sinong nag-prepare kahapon ng offering? Sabado pa lang piniprepare na po yan. Hindi nung pagod dito, dudukot na saan kaya yung 20. Wala nang problema yung 20. Yon. Pero kung namimili ka pa, dapat sa bahay pa lang, di ba? O, tingnan natin, 1 Corinthians, yung true worshiper, hindi ganun ang attitude. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Anong sabi doon? Upon the first day of the week, let everyone, of you, let everyone of you, member ng iglesia, lahat po tayo, bawat isa, maglaan. Ano daw doon? Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Linggo-linggo in the first day of the week. So kahit yung mga naka-Google Meet. So maglalaan po tayo in the first day of the week ng offering. Iba ho yung regular offering. Kasi one time yun Pag may dumating na blessing, siyempre, para sa Panginoon, one time yun. Pero, ang pinag-usapan kasi dito, and the first day of the week, anong sabi ni Apostolo Pablo? Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo. O sino? So, ilan ba tayo dito? Marami tayo dito. Bawat isa sa atin. Anong gagawin? Magbukod. Yun, magbubukod. Saan ibubukod? Sa bahay pa lang. Hindi ho dito magbubukod. Magbibilang ka dito, binilang mo 1,000, 500. Ano pa yung mga pera ngayon? 1,000, 500. Ano kusod sa 500? By 200, by 100, ano pa? 50, 20. So, diba, may kwento yan Yung sabi daw, nagkita-kita yung mga pera. Oh, kamusta ka? Kamusta ka? Sabi ng 1,000 ito, palagi ako sa department store. Sabi ng 500 ito, medyo malansa pa ako. Ako pag pinagbayad sa supermarket yung pa 500, supermarket sa SM. Yung 200, medyo malansa-lansa pa, dyan lang sa labasan. Yung 100, 100, saan ka galing? Jollibee lang ako. Yung 20, bakit parang masaya-masaya ka? Palagi ako sa church. Kala mo, 20, masaya-masaya. Palagi sa church. So, kwento, pero minsan may katotohanan. Anong bibilang maraming 20. So, importante yung puso, mga kapatid. Yun. Kung ang puso natin malaki sa Panginoon, yun, exercise natin. Hindi naman palakihan yan. Ibig sabihin lang, kung tao sa puso natin, true worshiper tayo ng Diyos, hindi natin babaliwalain yung kalooban ng Panginoon. So ano po? Tignan natin yung sabi dito, mga kapatid. Sabi po dito sa sunod po, sa verse, doon na lang po ako sa Psalms 42 verse 1 and 2, to the chief position for the sons of Korah, as the hart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ang tanong, mga kapatid, sabik pa tayo pag sa Diyos, mga kapatid, na every time. Sabik tayong magbasa ng Bible, sabik tayong manalangin, sabik tayong mag-fellowship, sabik tayong magbigay, excited.
Yun. Lahat yan kinasasabikan ng isang totoong mananamba. Amen. Excited. Ano pa? Sabi doon na sa verse 2, Psalm 6, chapter 6, verse 3 and 1, sabi doon, O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsted for thee. My flesh longeth for thee. And a dry and thirsty land where no water is. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Ano daw? Maaga. Kaya pagkagising pa lang, mag-pray na, Lord. Ngayong araw na ito, salamat po at nakagising pa po ako. Naway, gabayan mo po ako sa aking pagtatrabaho. Kahit anong araw, Monday to Sunday. Palagi tayong mag-pray. Ano pa so doon? True worshipers are those who worship in truth, in honesty, and sincerity of heart. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 11. Ito po, di ba, pag naglo-Lord Supper tayo, ano ang tinitingnan natin? I-examine natin yung sarili natin. Ito ay worship. Context nitong chapter 11 is worship. Kaya tinalakay doon yung mga dapat ginagawa ng babae. Na dapat mahaba ang buhok, dapat ang lalaki maikli ang buhok, dapat walang babaeng nagtuturo sa loob ng church kasi worship ang tinutukoy po dito. Dapat kapag nagkakainan, hindi naguunahan. Pag nakakita ang litson ay ang target agad. Ito mga kapatid, kapag may litson, ano ang unang nauubos? Laman o balat? Balat. Bakit to? Malutong. Malutong. Matindi. Alam mo yan, no? Nag-aagawan sa balat. Yun. Pero pag nilaga, ano ang nauubos? Laman o taba? Laman. Natitira yung taba. So, litsunin na lang natin para walang matira, Brad, no? Ibig sabihin, kapag mayroong handaan na kapatid, hindi naman kailangan magmadali tayo. Yun. Sabi doon, mag-intayan. Yung sabi ng context nito Lord Supper. Kasi itong pangyayaring ito, hindi pa tapos ang worship, may nagkakainan na, Brad. Kaya sabi doon, kung hindi ka makatiis, bago pumunta ka sa church, kumain ka muna. Tulad ngayon, alas 12, tapos di ka kumain. Di talagang ang tingin mo sa pastor. Anong tingin mo sa pastor? Kung hindi, litsong tuyo, litsong kalabaw, litsong baka, kung anong litsong, ano mo, si pastor, litsong tao yan. Kasi dapat, prepare yung buong pagkatao natin pag magsasamba. Ano pa? But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Tapos 27, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's day. Ito Lord's day, ito mga kapatid. Ano ang mababasa niyong may day sa Bible? May iba ba kayong mababasang day? May nabasa ba kayong Christmas day? Wala. All Saints Day. All Saints. Wala din. New Year's Day. Wala din. Isa lang po ang day na mababasa natin. Lalo na po sa New Testament, Lord's Day. Yon. Wala nga mababasa ka sa New Testament, the birthday na i-celebrate. Yon. Pero pwede tayong magpasalamat kapag dumating yung kaarawan natin. Kaya ang palaging bakit natin, Thanksgiving. Hindi na tayo maglalagay ng kandila sa cake, tapos magwi-wish. Pastor, hipan mo ang kandila, Pastor. Hipan mo, Pastor. Mag-wish ka, Pastor. Ang wish ko, sana ay tumaas ako. Kasi kung yung talagang totoo yung wish, yun ang ipagpapray ko, Brad. Bakit? Ang tagal ko nang na gustong tumaas. Hanggang ngayon, di pa ako tumataas. Ay kung totoo yung wish, maglalagay ko ng 10 kandila doon. At tapos isa-isa ako mag-wish. Lord, nawa kunin mo na ako. Hindi totoo yung wish na yun, mga kapatid. Wala sa ating wish. Ang kailangan natin mag-pray sa Panginoon. Kaya walang bawal kumain ng cake pang mag-birthday. Pero ako, posisyon ko hindi ko, kung gusto nyo maglagay ng kandila, pero anong purpose? Ang kandila for brown out lang. Hindi yan for, tingnan nyo, pagdating nyo sa bahay, i-search nyo ang history ng cake.
Kung ngayon pa lang, i-search nyo, what is the history of birthday cake? Yun. Para matuklasan nyo, ano yung history niyan. Pero kung purpose lang natin kumain ng cake, no problem, brad. Tulad doon, Goldilocks. Cake ba yan, brad? O hindi, o yun. Ang purpose natin na for lunch, for dessert. Mamaya, huwag muna nyo kainin. Dessert lang yan. Kasi wala na kayong gana kasi ang daming, ilan ba ulam? 1, 2, 3, 4, 4. Oh, may saging pa. For the purpose, kung kakain lang tayo, walang problema. May sabaw pa. Nasaan yung sabaw? Nandun pa sa... So, yun po mga kapatid. At nawa na enlighten po tayo sa mga verses. Marami pong verses. At ito, ilalagay ko po sa comment section ng ating sa YouTube channel. Kasi aabutin tayo ng 2 oras pa ang preaching na ito. Haba, oh. Dami pong verses. Yung pinapag-aralan ko, ang ganda eh. Kaya lang, ang importante lang naman yung pagsunod natin. Kahit libu-libo pang verses, yung isang verse, di mo masunod. Ang importante mga kapatid, yung ating teksto sa araw na ito, anong sabi doon sa ating binasa ngayon? John chapter 4, simulan lang natin sa 23, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father and the Spirit and in truth. For the Father seeketh chance to worship Him. 24, God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. So tayo tumayo, kapatid, tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong umaga. Nawa po, ito po'y tumimo sa aming mga puso, sa aming isipan, at kayo po ang tumulong sa amin na mapagtagumpayan ang mga kahinaan po namin. Sa mga natitira po namin oras, kayo po ang gumabay at magpala sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, pawit mo na si